Speaker Romualdez. Walang iya siya. Yun lang yung salita ko, walang iya ang ating speaker. Dahil kaya ko sinasabi siya, walang iya. Dahil walang iya ang Pilipino. Hindi lang kailangan mag-resign. Iba pang kasunod, nakataga. Ano? Walang iya si Speaker Romualdez. Siya ang pinakawalang iya Pilipino sa ibabaw ng mundo. Bakit? Bakit? Ginagago tayo eh. Lahat tayong taga. Ginawa tayong taga. Now, kung may lalagay siya as speaker, muli, lahat tayong taga. Lahat tayong gago. Bakit? Hindi tayo lumalaban sa katotohanan. Kaya ako bumuo ng Filipino Guerrilla Forces for change and for ready. Baka magkaroon ng World War III. Tayo, ang bansang Pilipinas, ay naharap sa peligrosong sitwasyon sa gulo ng mundo. Ngayon, ang ating gobyerno, politika pa rin. Politika pa rin. Para pabagsakin ang Duterte. Bakit Duterte ang kalaban nila? Pilipino ang kalaban ni Romualdez. I'm sorry, sir. Magkakababayan tayo. I'm from Haro, Leyte. Pero hindi ako lumaki doon. Sa Maguindanao ako lumaki at pinanganak. Kaya panawagan ko, Speaker Romualdez, kung may kalian ka, pati pamilya mo, sana makiusap ang iyong pamilya na mag-resign. Pagkakataon mo pa, sir, nakakabawi sa sambayanang Pilipino, gumawa ka ng maganda para sa bansang Pilipinas. Narito ang mga Pilipino na nakikiusap sa iyo. Sir, nakikiusap po kami, ibigay nyo na lang sa iba. Kasi wala ka ng kredibilidad, pangunuan na speaker mo ang ating kongreso. Maraming salamat sa lahat ng kumatin ngayon. Sir Diggs, ano posisyon nyo bilang CCW National Chairman sa panawagan? Magandang umaga po sa inyo lahat. Alam niyo, ang issue mo rin dito is corruption. Ito po siguro Congress na ito, yung nagtalikod na Congress. Ito ang pinakakurang na Kongreso. Lalong-lalo na po sa issue ng ayuda. Ito naman, hindi naman talaga ito totoong ayuda eh. Ginamit lang nila ito sa pamimili ng boto. At bakit mayroong ayuda? Dahil kay Speaker. Di ba nadidinig lagi natin yon? Bakit mayroong ganito? Dahil kay Speaker. So, yung nakita natin, kasali na yung ipinanglagay na proyektong halagang 150 million sa bawat pumirma. Siguro, panahon na para bumaba na sa pwesto si Speaker Romualdez. Ibigay naman sa iba. Pagkat kung siya pa rin ang uupo bilang Speaker sa 20th Congress, mukhang ang credibility ng ating Congress, wala na. Kaya, kami sa Citizens Crime Watch, kinakalkal namin itong ayuda na ito. Even yung 2024, sumulat kami sa DSWD. Pagkat sinasabi ni Speaker Romualdez, hindi humahawak ng pera, hindi nakikialam ang mga congressmen sa pamimigay ng ayudang ito. Pero kitang-kita naman natin, napakaraming mga video clippings na pinakikita sila mismo ang namimigay. At alam natin na itong nakaraang eleksyon, ginamit na masyado sa pamimili ng boto, ito pong ayudang ito. Kaya, ang sabi natin, panahon na para mag-resign, bumaba si Speaker Romualdez bilang Speaker ng ating pong House. Kaya, Speaker Romualdez, resign na, nauna. Sir, may plano ba kayo pag-file ng grappling law? Kasi binabanggit sir, as chairman po ng CCW. Kaya po kami sumulat sa DSWD, kay Secretary Gatchalian, hinihingi po namin yung datos ng 2024 implementation nitong ayudang ito, lalo na yung AKAP. Pagkat ang gusto namin, magkaroon ng people's audit. Kung ang pangalan ng mga sinasabi nilang beneficiary ay mabibigyan kami ng kopya, iisa-isahin po namin yan.
At tatanungin namin, ito ba'y talagang natanggap mo? At kami po, kaya na kami inasahan, hindi po kami pinagbigyan ng DSWD. Pagkat gusto namin i-file ang kaso laban po dito sa mga congressmen na ito, namigay ng ayudang ito. At sigurado po kami, hindi po makatotohanan yung kanilang lista. At alam namin na hindi kami bibigyan pagkat siyempre malaking malaking issue ito. Pero pipilitin po namin na makasampa pa rin ang kaso laban po dito sa mga congressmen na namigay po ng ayudang ito, lalong-lalo na kay Speaker Romualdez. Pagkat sa kada pamimigay nila, pag-ikot nila, kasama po ng representante ng isang distrito, si Speaker Romualdez. At pinagpamalaki nila, kung hindi dahil kay Speaker, wala tayong akap. Diba? Yun lagi ang kanila sinasabi. Kaya meron tayong akap dahil kay Speaker. At dahil sa akap, kailangan mag-resign na si Speaker Romualdez. Ipanawagan niyo po, bakit po? Una, itong ayuda kasi, kami mga katutubo, natutuwa na sana kami sapagkat ang sektor ng katutubo ay sobrang hirap. Hand to mouth ang existence namin. Ngayon, nagkaroon ng programang ayuda, 5,000, pagdating sa beneficiary, 2,000 na lang. Kasi yung pagpirmahin ka ng 5,000, paglabas mo sa gate, kunin nila yung 3,000. So, may iwan sa beneficiary na lang. Yan ang napakasakit. Kasi, direct ang katutubo eh. So, hindi makapag-recess. Pero, kalimahanan kasi yung 2,000 na yan. Bakit po tanggihan, makakabili ka ng pagkain mo. So, ito yung mga programang ito na masyadong parang nadodouble date ang mga katutubo. Hindi nga nakapag-aral, nabibiktima pa sa kanyang uring pamamaraan na imbisa na tulungan. So, ito ay napakalaking insult talaga. Sapagkat dito sa ating, sa mga nangyayari sa atin ngayon, sa ibang bansa kasi sa Japan, pag nalaman na gumawa ka ng ganyang kasalanan, naghaharakiri na yan. So, siguro, dapat isipin natin yan. Kung hindi, mananatili tayong magulong bansa. Kailangan pag nagkaroon ng bahid ang pangalan ng isang tao na namumuno, mas maganda mag-resign na lang para yung pamilya hindi magsasuffer sa matang tao. So, hindi ito isang panawagan po bilang katutubo at leader ng katutubo. Hindi na ito kailangan patagalin pa sapagkat habang tumatagal, mas lalong ikahos ang mga katutubo. Sapagkat kami mismo, ang mga biktima ng mga programang mali, gumagawa ng kasara, wala namang tao. Imbis na yung pira na gamit doon, may bigay na sa katutubo para naman makaramdam ng magandang buhay. Wala eh. So bakit pa? Nandyan ang mga ang mga taong ganyan. So yun ang panawagan ng katutubo. Sa tingin ko, wala nang rason bakit nandyan pa ang Romualdez sa Kongreso. Salamat. Sir Manuel, bakit po kayo sir nandiyan na panawagan pong side speaker Martin? Bakit po namin po yung reaction? Sir Manuel, sir kayo po sir. Una sa lahat, magandang umaga sa inyong lahat. Nahuli ako kasi galing pa po ako ng Davao. Dumating ako kanina mga 4 o'clock, so natulog pa ako. Medyo late na talaga. Anyway, ganito. Ang concern ko lang is since from the previous administration, I was appointed as DOTR chairman sa Office of Transportation Cooperatives. Ngayon, ang marching order kasi ni President Duterte noon ay sinusunod namin iba sa marching order sa pamamalakad ngayon ng ating nakaupong Pangulo. Ngayon, kami doon sa Davao, actually, medyo mahina yung ekonomiya namin doon. When I say mahina, dahil wala kaming mga project or budget masyado doon kasi nga may mga tao na dito sa nabumuno sa atin
na siya magbibigay ng kaayusan ng ating bansang Pilipinas ay may pinapaguran. So ngayon, hindi kami makakilos doon dahil nga with our own resources, at least nandun pa rin yung ekonomiya namin. Pero sa national level, medyo mahina yung dating namin doon sa pera. So ngayon, itong current administration is dati, I do not know kung how related him to the previous Romualdez during Marcos administration. So, alam na natin yung mga pangalan nila. Bakit pa natin i-consider sila na paupuin pa dito sa pwesto na ngayon? Dahil nakaproblema na tayo eh. Isipin mo lahat ng budget ng government agency, kinuha nila, binigay sa mga ayuda-ayuda na yan na wala namang pinupuntahan, wala namang nakikita. Kung hindi, yung mga tao tumatanggap na walang reciprocate pa, hindi pa, kung magbigay tayo ng pera kasi, i-train natin sila na hindi lang sila hihingi ng pera, kundi magninegosyo. Pero itong ayuda o AX, mga ano pa dyan, walang kabuluhan. So, nagiging tamad yung tao na mga citizen natin na nagatanggap. So, in short, sana mapagkaisahan natin at maging successful tayo sa ating purpose na mawala na sila sa pwesto. Kaya nandito tayo ngayon para sa purpose na ito. I hope magkaisa tayong lahat, mga Pilipino. So, yun lang po.